Kaya naman ang lahat ay inaanyayahan kong pumikit at yumuko at i-feel natin ang presensya ng Panginoon ngayong hapong ito. Lord, we thank you, O God, sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, sa privilege, O God, na kami, Panginoon, ay narito sa lugar na ito, Panginoon. Lord, thank you sa freedom, Panginoon, na ikaw ay sambahin, pasalamatan, papurihan, Panginoon. Lord, hindi lahat ng mga anak mo, O God, ay merong kalayaan, Panginoon, na ikaw'y sambahin, Panginoon, in an open area, Panginoon. Kaya naman, O God, patuloy kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, excited na kami ngayong araw na ito, Panginoon, na maranasan ka, Panginoon. Lord, excited na kami, Panginoon, sa mga salita mo na maririnig namin, O God. Mga salita mo, Panginoon, na magiging gabay, patnubay namin, Panginoon, para sa aming pang-araw-araw na buhay, O God. Lord, allow us to experience you today, Panginoon. As we enter into the Holy of Holies, O God, humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Everything, O God, that is unworthy, ungodly, unclean thoughts, words and deed, O God, na nakomit namin sa iyong harapan. Even, O God, sa mga nagawa naming pagkakamali sa aming kapwa. Lord, we humbly ask forgiveness from all of this, Panginoon. Cleanse us and purify us with your blood, O God. Renew us and make us whole again, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, na patuloy kang kumikilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord, for sustaining us throughout the week, Panginoon. Narito kami ngayon, Panginoon, malakas, ligtas, Panginoon. Salamat, O God, na haharapin namin, Panginoon, ang hapong ito, Panginoon, na may kagalakan, may kapayapaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming niyayakap, Panginoon. Lord, nalalaman mo po, Panginoon, ang pinagdaraanan, Panginoon, ng bawat isa, O God. Lord, samahan mo po kami, Panginoon. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na manghihadlang, Panginoon, ang anumang pain, ang anumang trouble, o anumang problemang kinakaharap ng bawat isa, Panginoon, upang hindi ka namin makita, hindi ka namin marinig, Panginoon. Lord, we love you, Lord. We love you, Jesus. You are more than you are everything to us, Panginoon. Mawala ang lahat sa amin, Panginoon. Iwan kami ng lahat, mawala man ang lahat ng bagay, Panginoon. Pero ang mawala ka, Panginoon, na hindi namin kaya, Panginoon. Lord, we want you, O God. We are thirsty of you, Panginoon. We are hungry for your presence, Panginoon. Holy Spirit, we are inviting you to come over, to touch our hearts, our lives today, O Holy Spirit. Come and fill this place with your presence, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katangian mo na tunay naman na biyaya at pagpapala para sa amin, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, O God, na pag-alayan mo ng buhay, O Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil ginawa mo pa rin na kami iligtas, Panginoon, at ihaahon, Panginoon, sa apoy ng impyerno. Maraming salamat, O God. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pagsambat, pasasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Isang malakas na palakpak pong muli sa ating Panginoon. Glory to God. Pwede ba ating muling palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon? Hallelujah, come on! Come on, let's glorify the Lord! Let's glorify the King of Kings and the Lord of Lords! Come on! Come on! Come on! Bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon! Hallelujah! My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Yes, Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting into the world you live. Yes, by the
Father's only Son. Oh, you live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, for all you done. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty grave. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world beneath. The Father's only Son. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you that you live. 'Cause you live, you died, you rose again. Yes, Lord, you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you done. One more time. Oh, yes, you live and you died, oh, died. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you done. Hallelujah, hallelujah, for all you blessed. Oh, hallelujah, for all you done. Yes, Lord, palapakan po natin ang ating Panginoon. Oh, yes, Lord. Sinasamba ka po namin, Panginoon. Dakila ka, oh God. Dakila ka, Panginoon. Nararapat ka, Panginoon, sa aming mga papuri. Oh, and we pour our hearts to you, Lord. Our desires, our everything to you, Almighty God, the King of Kings, and my Lord, my Savior, Jesus, right now. Oh, Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Oh, pwede po natin taas ang ating mga kamay. Sambahin po natin ang ating Panginoon. Oh, I don't know how to say exactly how I feel. It's for words. Away, passion in my heart. Truly there I feel you are my dearest friend. This is my desire. Pour my love on you like oil upon your feet, like wine for you to drink. A quarter from my heart, I pour my love on you. With praises like perfume, I love is mine on you.
till every job is gone. I pour my love on you. Oh, oh. I don't know how to say exactly how I feel. Yes, Lord. What your love was meant, I'm lost for words. The way is there away, passion in my heart. Can I express how great you are? Your deepest prayer. This is my pour my love, to pour my love on you, like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. For you, it praises like perfume. I love is mine on you, yes. From every job is gone. I pour my love like oil on your feet, for you to drink. I pour my love on you. It praises like perfume. I love is mine on you, till every job is gone. I pour my love like oil for you to drink, like water from my heart. I pour my love to you, yes. Till every job is gone, yes, Lord. Oh, you, oh, you, oh, you. Like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. Your face is like perfume. And love is mine on you. Yes. Till every drop is gone, I pour my love. Call upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. Yes. I pour my love on you. Yes, all we know, oh God, is like perfume. And love is mine on you. Till every drop Come on. is gone, I pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. Yes. Your praises like perfume. My love is mine on you, till every job is gone. I pour my oh, I pour it all to you.
is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love your name. Your name is on my lips. Your spirit's like oh, your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. Come on. Your name, your name. Oh, your spirit. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love. Come on. I love your name. Your name is like honey on my lips. Your spirit's like water to my soul. Your word is a lamp to my. Come on, Jesus. Your name is like honey on my. Oh, you alone. Your word is the lamp to my. Jesus, yes, I love you. Your name like honey on your spirit's like water my soul. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, love you. Oh, Jesus. Oh, oh, Jesus, I love you. Oh, oh, I love. 'Cause Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. I love you. It's Jesus. You, I love you. You more than everything. You more. Oh, love you. Jesus, I love you. I love you. Love you. Oh, you more than anything. Yes, you more. Jesus, I love you. Love you. Jesus, love you. Jesus, I love you. I love you. Come on. Come on. Anything. You more than anything. 'Cause Jesus, I love. Come on. Pour out your heart right now. Pour out your heart. Oh, Jesus, I love you. I love you.
presence right now, oh God. Encounter us, oh Jesus, oh God. Encounter us right now. The desires of our heart is to love you, Lord. Is to love you more than anything in this world. More than our desires. More than our life itself, oh Lord. You more than anything. You more. You more than anything. More. More. Come on, lift up your hands right now. Lift up your hands. Oh Jesus, I love you. I love you. Come on. Come on. Come on. Oh yes. Oh Jesus, I love you. You more than anything. More than anything. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. Come on, mga worshiper. Come on, come on, come on, come on. Jesus, I love you. Come on, come on. Come on, come on. Raise up the volume. Raise up. Pwede na po kayo umupo habang wino-worship po natin ito. In
Sabi ng Panginoon, lumapit ang mga napapagal at mga nabibigatan, lubhas sa kanyang pasanin at kanyang pagpapahingahin. Sa lahat ng mga kapatirang lumalapit sa oras na ito na may bigat na dala-dala, may pasaning dala-dala, may the comfort of the Lord be upon you. May the hug of God be upon you. May God embrace you with His presence and comfort you. May the Lord strengthen us. Lord, ang presensya mo ay sapat sa mga pagtitipong tulad nito. Nilalagyan mo ng gasolina ang aming spiritual. Sa paglalakbay muli, nakakaharapin ng iyong mga anak sa kanilang mga karir, tatahaking landas. Tulad ni Elijah, pinakain mo ng pagkain upang siya'y maglakbay. Sapagkat hindi pa tapos ang kanyang misyon, nung panahon siya'y nadi-discourage na, pero binigyan mo pa siya ng lakas upang magpatuloy sa kanyang paglilingkuhan. Lord, ang lakas ay sumaaming lahat upang maganap namin ang iyong kalooban. Strengthen your people, Lord. Strengthen your people. In the name of Jesus, sa lahat, Panginoon, na pinanghihinaan ng loob, ay iyong muli kaming patatagin at palakasin. Hindi pa tapos ang aming misyon sa mundo. Marami pang mangyayari at magaganap sa aming buhay sa pangalan mo. In Jesus' name, and all the people of God, everybody say Amen. Praise God. Ang Panginoon po ay minsan may mga inihanda kaming sermon, preaching. Pero minsan ito'y pinapalitan ng Panginoon upang maihatid ang kanyang puso, ang kanyang mensahe. Ano po? Nagbago yung message po natin. Kung naalala niyo po si Elijah. Sino kakilala po kay Elijah? Isa po siyang propeta ng Panginoon. At ito pong propetang ito ng Panginoon, naranasan po niyang ma-discourage. Naranasan po niyang panghinaan ng loob. Dumating sa punto sa kabila ng mga tagumpay ng kanyang paglilingkod sa Diyos, siya ay nagpababa ng apoy. Habang siya po ay nananalangin, nagpupuri sa Panginoon, isang himala ang nangyari, ang apoy mula sa langit ay bumaba at tinupok po yung handog. Sapagkat nung kanyang kapanahunan, marami pong nag-backslide, marami pong tumalikod ng mga Kristiyano. Okay? Kumbaga sa panahon ngayon natin ay Christian. Okay? Sa panahon ngayon natin ay Christian. Nung panahon na yon, maraming tumalikod, nag-backslide, nanghina, at iba yung kanilang sinamba na. Iba na yung kanilang pinaglingkuran. At iilan na lamang po yung mga naglilingkod sa Diyos, katulad po ni Elijah, katulad po ni Elias. Dumating sa panahon ng panghihina po ni Elias, dahil nga po halos siya na lamang po sa tingin niya
ang naglilingkod sa Diyos at lumalaban sa pananampalataya, sa kabila ng tagumpay ng kanyang paglilingkod, maraming nagbalik loob dahil sa kanya. Pero, pagkatapos ng tagumpay, meron pa ring mga tao na kung saan humahanting sa kanya upang siya ay patayin. Ibig sabihin, yung pagkatapos ng victory, pagkatapos ng naging okay na ang lahat, tas mayroon na namang problema dumating sa buhay mo, kakatapos lang ng problema, kakasolve lang ng problema mo, okay na kayo ng pamilya mo, biglang may problema na naman, anak mo naman ang problema mo. Okay na kayo ng anak mo, naging problema mo naman binan mo. Okay na kayo ng binan mo, naging problema naman negosyo mo. So minsan sa buhay po natin, yung pagkatapos po ng isang problema na pagtagumpayan mo, na-solve mo yung problema na yon sa tulong ng Diyos, marami na bless sa'yo, pamilya mo, o mga ka-churchmate mo, o kaibigan mo, o ka-workmate mo. Tapos, okay na sana, biglang hindi pa pala tapos. May nagchichismis sa'yo, may nagpa-persecute sa'yo, may mga tao na kung saan dinedemanda ka, may mga tao na kung saan ay sinisiraan ka, may mga tao na inggit sa'yo, ayaw sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng napagtagumpayan mo na yung isang problema, pangalawang problema, pero pagkatapos nun, meron na naman. Na-discourage na si Elijah. Kasi, laging may battle. Laging may battle. Laging may digmaan. Halos hindi matapos-tapos ang problema ni Elijah. Bagamat sinusolve naman ng Panginoon. Amen? Minsan sa buhay natin, sinusolve naman ng Panginoon yung unang problema mo, na-solve mo. Problema mo sa teacher, halimbawa. Problema mo sa prof mo. Problema mo sa boss mo. Problema mo sa nanay o tatay o sino pa mang mga tao may problema ka, tas na-solve na yung problema mo. Then bigla na lamang mababalitaan ka, meron na naman problema na dumarating. Anong magiging response sa buhay mo kapag ganun? Katulad ba ni Elijah, na sinabi ni Elijah na gusto niya nang mamatay? Na-experience niyo na ba yun? Sa sobrang dami po ng burden sa buhay ninyo, hindi matapos-tapos yung problema, gusto mo nang mawala na parang bula, gusto mo nang mamatay. Sa Elijah, isang lingkod ng Panginoon, isang propeta ng Panginoon, sa kabila ng grabe ang pagkagamit sa kanya ng Diyos, dumating sa panahon na nanghina din siya. At sa kanyang panghihina, gusto niya nang mawala sa mundo. Gusto niya nang maglaho. Kunin na daw siya ng Diyos. Naririnig ko minsan niya sa best friend ko, Pastor Hero, na-experience niya yon. Ako na-experience ko po nung sa Bicol ako, na gusto ko nang mawala sa mundong ito. And I believe with all of my heart, hindi ibibigay ng Panginoon ang message na ito kung wala siyang nakikita rin na may iilan sa inyong discouraged na. May iilan sa inyo na pasuko na sa buhay. May mga iilan sa inyo na kakatapos lang ng solusyon, may problema na naman na kinakailangan solusyonan. At halos sumakit na yung ulo mo, eto na naman, kakatapos lang, eto na naman, may pagsubok na naman, may problema na naman. Hindi matapos-tapos ng mga kabigatan sa buhay. At si Elijah ay gusto nang magpakuha sa Diyos. But ito ang good news. Binigyan siya ng pagkain ng Panginoon. Pagkain upang huwag bumitaw sa buhay, huwag give up. Dahil hindi pa tapos ang mission ni Elijah. Hindi pa siya kinakailangang mamatay. Kinakailangan pa niyang mabuhay. Sapagkat meron pa siyang i-anoint. Meron pa siyang kinakailangang puntahan parang i-anoint. Parang gawing hari at gawing lingkod ng Diyos na buhay. Minsan sa kabila ng ating mga pagsuway sa buhay, marami tayong pagsuway. Pero bakit buhay pa rin tayo hanggang ngayon? Hindi nyo ba napapansin? Sa kabila ng iyong pagsuway noon, mga utos ng Diyos, hindi mo sinusunod. Tapos alam mo naman na mali, pero ginagawa mo pa rin. Alam mong kasalanan, ginagawa mo pa rin. Pero bakit hanggang ngayon buhay ka pa rin? Sapagkat mahal na mahal ka ng Diyos, hindi pa tapos ang mission mo sa mundong ito. Amen? Hindi pa tapos. Pakisabi sa iyong katabi, hindi pa tapos ang mission mo sa mundong ito. At dahil hindi pa tapos ang mission mo sa mundong ito, palalakasin ka pa niya kung paano niya pinalakas si Elijah. Amen?
Tapos sabi sa iyong katabi, palalakasin ka pa niya. Ang isang sasakyan na kung saan nawala ng gasolina, kinakailangang gasolinahan, sapagkat kinakailangan pang gamitin at marayo pang malala at mararating ng isang sasakyan. Katulad mo, isang sasakyan. Kapag the more na ikaw ay ginagamit sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, anumang karir mo na tinatahak, whether you like it or not, nauubos ang gasolina mo. Hanggat walang Diyos na magpapalakas sa iyo, makikita mo sarili mo, lupaypay ka na, nanghihina ka na. Amen? Talakpakan po natin ang Panginoon Diyos na buhay. Dito po sa John chapter 6. Sa John chapter 6. Number 1, alam niyo po, ano po ba ang nagpapa-attract sa mga tao? Number 1 ay ang himala. John chapter 6 verse 2. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. Number 1, lumalapit ang mga tao kay Kristo. Lumalapit ang mga tao sa Diyos. Ay ang dahilan, number 1, ang Diyos ay gumagawa ng himala. Amen? At marami na po tayong nasaksihan sa church na ito na may mga sakit gumaling, mga 50-50 binuhay ng Panginoon. Amen? Marami na tayong nabalitaan na nasa hospital, mamamatay na, binuhay pa ng Diyos. Kamag-anak natin, kaibigan natin, kakilala natin, marami nagpa-pray po, then pinagaling ng Panginoon. Ang dami po niyan, hindi na po natin mabilang po yung mga patotoo ng pagpapagaling ng Panginoon. Kaya nga maraming tao lumalapit kay Kristo upang magpagaling. Amen? Maraming mga tao lumalapit kay Kristo, pero marami pa ring mga tao na instead na lumapit kay Kristo, instead na mabawasan sana yung gastos sa mga pagpapagamot o pagpapahospital, mas pinipili nilang gumastos kaysa pagalingin sila ni Jesus. Gusto ko po sabihin sa inyo, ang Panginoon ay manggagamot. Ang Panginoon ay nagpapagaling ng may mga sakit. May mga kamag-anak na ba kayo ditong gustong pagalingin ng Panginoon? Pero dahil nga po ang mindset ng ating mga kapwa, normal lang na magkasakit, normal lang yung ganung sakit. Kaya sige lang, naghihirap na nga, 50-50 lang nga yung buhay, ayaw pa rin lumapit kay Kristo. Ayaw pa rin magpa-pray sa mga lingkod ng Panginoon upang sila'y makaranas ng kagalingan. Itong mga taong ito, sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nilang pagpapagaling niya sa mga may sakit. Hello, number 1, nagpapa-attract sa mga tao. Then a great multitude followed him because they saw his signs which he performed on those who were diseased. Sino po ang manggagamot? Sino pong nagpapagaling? Ang Panginoong Heso Kristo. Kaya kung kayo ay may mga kamag-anak, kakilalang may sakit at halos hindi na po malaman ng doktor kung ano yung sakit, sigurado po yan, meron po yung kinalaman sa spiritual. Hindi lahat ng sakit pinapadoktor. May mga sakit na kinakailangang ipadoktor, pero may mga sakit na hindi kinakailangang ipadoktor. Dahil kapag hindi mo malaman kung anong sakit mo, kahit pinadoktor mo, ibig sabihin ang kailangan mo si Jesus, hindi yung doktor. Amen? Sapagkat tinawag si Jesus Christ na Dr. Jesus, isa po siyang manggagamot ng Panginoong Jesucristo, especially sa mga hindi na po alam ang solusyon at hindi na alam kung anong sakit mo. Kaya kung kayo may mga kaibigan, kakilala at kamag-anak na alam ninyo na pumunta na sa mga hospital tapos hindi malaman ng doktor kung ano yung pinakasakit, dalhin niyo po sa church. Amen? Ipagpapray po natin sapagkat ang Panginoon ay manggagamot. Tignan niyo po na-attract ang mga tao because of signs and wonders and miracle. Amen? Maraming lumalapit kay Kristo sapagkat gusto nilang gumaling sa sakit at karamdaman. At marami po tayong kapatiran dito, may mga patotoo, nung lumapit sila kay Kristo, pinagaling sila ng Panginoon. Eto, pero meron pangalawa na mas matindi pa sa pagpapagaling ng Panginoon kung bakit lumalapit ang mga tao. Yung healing na ito, no match ito, sa dahilan ng mga taong ito na tinuro ang Panginoon nakaraan sa akin. Nakita po niya, ito po ang verse 26, na-attract ang mga tao
Una, sa healing. Na-attract ang mga tao. Pangalawa, sa verse 26 ng John chapter 6, saan po sila na-attract? Jesus answered them and said, "Most assuredly I say to you, you seek me." Hinahanap ninyo ko, not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Ibig sabihin sa Tagalog po, dahil kayo'y nakakain. Pangalawa po na nagpapa-attract sa mga tao at lumalapit sa Diyos. Number 1, natalo nga po yung healing eh. Pangalawa, sabi rito, kung babasahin niyo po sa Tagalog po yan at iintindi ng revelation ito, 26, pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo. So, meron ng healing silang nakita in the first place. Amen? Kikinig po ba? Meron ng healing silang nakita, pero nakita ng Panginoon, hindi healing lang din ang dahilan ng kanilang paglapit kay Kristo. Meron pang mas higit sa healing. Ito po, kundi ang kayo'y nakakain, hindi sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Practical speaking, bakit kayo nagtatrabaho? Bakit kayo nagnenegosyo? Practical speaking, sapagkat upang meron tayong maipambili ng pagkain, pinaka number 1 kailangan ng tao sa mundo ay pagkain bago ang material. Amen? Kung inyong mapapansin dito, nung nakakain sila ng tinapay at nabusog, nakita ng Panginoon, tao nga naman. Baga, tao nga naman. Kasi pinakain po ng Panginoon yung halos 5,000 tao. Gumawa siya ng himala. 5 tinapay, 2 isda. Pinarami niya yung 5 tinapay. 5 lang. Minultiply niya. Nakita ng mga tao kung paano ang Diyos gumawa ng himala. Pero hindi talaga yung dahilan ng kanilang paglapit. Kumbaga may portion yung reason na yon, pero mas may malaking portion nung nakakain na sila. Hello? Nung nalasap na nila yung blessing. Yung himala, nakita lang nila eh. Pero nung nakain na nila yung tinapay at isda, sinundan na siya ng maraming mga tao. Bakit kahit po malayo ang ibang bansa pinupuntahan ng mga Pilipino? Bigyan niyo po ako ng dahilan. Hindi ba dahil sa pangangailangan? Dahil sa kakainin? Dahil sa iinumin? Dahil sa needs, pangangailangan natin? Bago lang, actually pag ikaw ay may pinagpala na, saka pa lang pumapasok yung material. Ang pinakakailangan talaga na kailangan ng tao na number 1, kahit lumibot kayo sa buong mundo, ang pinaka number 1 kailangan ng mga mahihirap pagkain. Hello? Amen? Bago lang yung material. Secondary lang yung material. Pag nakakain mo na yung gusto mong pagkain, then second na po yung mga material, hinahangad na po natin iyon. Gusto ko po sabihin sa inyo ay ito. Ito. Dahilan nagpapa-attract. Number one, sa healing. Number 2 ay ang mga pagpapalang natatanggap natin sa Diyos. Amen? Sa kabila ng tayo ay binibless ni Lord, pinapakain ng Panginoon, kaya nga ito eh. Kapag kami namimigay ng tracts sa kalsada, namamahagi ng salita ng Panginoon, may mga gospel tracts tayo, pinamamahagi natin. Bukang bibig yung ibang mga tao, magkakapera ba kami dyan? Pag pumupunta ba ako sa church, magkakapera ba ako dyan? Kapag may lakad ba, magkakapera ba ako dyan? Laging ang bukang bibig, magkakapera ba ako dyan? Magkakapera ba ako dyan? Magkakapera ba ako dyan? Magkakaroon ba ako dyan? Makakakain ba ako dyan? Nakakatawa. May isang survey. Isang lingkod ng Panginoon, nag-survey, bakit maraming taong hindi nag-church? Pina-survey niya, nagbigay siya ng mga papel, then ilista kung anong dahilan ng bakit ang mga tao hindi nag-church. Meron po doon, walang pagkain sa church. Walang pagkain. Walang pagkain. Di ba? Di ba? Ano? Di ba? Masakit tanggapin minsan sa Bible study ng mga kabataan. Yung mga bata, no? Mga maliliit na bata. Noong panahon, hindi pa po kami nagpapakain.
ng mga bata ng kami na sister. Doon, nung puntahe tayo nun. Ay, ilan lang yung mga bata. Aba, no, yun na, yung nagpapakain na, then nagbe-bless na, yan, especially yung kapatid na po na sister Odette. Nagpapajuice yan, nagpapakain. Aba, gulat kami. Dumadami na yung mga kabataan. Pero in reality, yun talagang realidad kasi yun talaga yung pinaka number 1 na kailangan ng tao. Amen? Pinrovide pa rin ng Lord yung 5 tinapay at 2 isda. Nag-provide pa rin siya kasi alam niyang kailangan ito ng mga tao. Kaya nga tayong mga nandito, kaya nga, pag dumating yung panahon na kayo'y pagpalain ng Diyos, i-bless ng Panginoon, huwag niyong kalilimutan ang mga taong gutom na ngailangan ng pagkain. Kami po, every year, umiikot po kami, naghahanap kami ng mga beggar at nagbibigay kami ng mga pagkain sa beggar. Dahil kailangan yun ng mga tao. Amen? Ang Diyos nga nagkakaloob, nagbibigay eh. Hello? At alam niyo po ba, the more you give and the more you receive. Magugulat ka. Sa mga mahiling magpakain dito, magugulat ka. Sila yung mga laging pinagpapala ng Panginoon. Sa mga taong madamot, ayaw magpakain, gusto laging kabig, gusto lagi siya makakain, sila yung hindi napagpapala ng Panginoon. Amen? Totoo po, hindi. Ang magpapatotoo niyan ay ang mga taong gumagawa nun. Sila yung magpapatotoo, totoo sinasabi ko. Sa mga hindi ganon, wala silang testimony. Pero sa mga gumaganon, sila yung may mga patotoo. Okay, tignan nyo. Nagpa-attract healing. Pangalawa, pagpapakain ng Panginoong Yesus sa mga tao. Pero sa kabila ng ito, meron pa rin siyang sinabi pangatlo. 27 ng John chapter 6 verse 27. Ang Diyos nagpo-provide ng healing, nagpo-provide ng ating mga kinakain, nagbibigay siya ng trabaho sa inyo, kaya nga may kinakain kayo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga bahay, kasi nga ang Diyos nagbigay po ng provision sa inyo, trabaho or negosyo. Amen? O kaya tip. Amen? Tip. Okay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, tignan nyo ang sinabi niya, 27, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tatanungin ko ulit kayo, anong dahilan ng inyong pagtatrabaho? Gusto nating magkaroon, magkamit, may mga gusto tayong makamtan sa buhay. Okay? Number 1 dyan, makakain. Amen? Dahilan yan. Pangalawa, mga bagay na material. At binibless naman ng Panginoon, nagpo-provide naman si Lord, pero sa kabila ng ating kabisihan sa pagtatrabaho, pagnenegosyo, tandaan natin ito, pangatlo, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, si Jesucristo, sapagkat siya ang binigyan ng Diyos ng Ama ng ganitong karapatan. Hello, sa mga nagtatrabaho na nandito, hindi aksidente na kayo ay nandito. Sapagkat upang inyong marinig ang katotohanan, alam ng Lord, kailangan ninyo ang trabaho ninyo. Alam ng Lord, para sa pamilya ninyo, ang trabaho ninyo, ang negosyo ninyo. Alam ng Lord yan, kaya nga pinuro-provide ng Panginoon ang pangangailangan ninyo. Pero, hindi lang doon tumatakbo ang buhay. Alam niyang nasisira yan. Alam niyang temporary lang ang lahat ng mga bagay na nakakamtam natin bunga ng ating pagtatrabaho. Lahat yan ay temporary lamang. Kaya nga may church na itinayo para maging balanse ang buhay ng tao. Hindi lang puro trabaho, hindi lang puro pagkamit ng pera, pagkamit ng mga bagay na material, kundi may church na itinatayo sa bawat sulok ng mundong ito upang maging balanse ang pamumuhay ng tao. Na habang ikaw ay nagtatrabaho, nagkakaroon ka ng pagkain at mga bagay na material, pangalawa, tinuturuan ka rin niya, teka lang, tandaan mo rin, alalahanin mo din, temporary lamang ang lahat ng ating gustong makamtan sa buhay. Amen? Alalahanin mo din na ang bagay
na nasa atin, iiwanan natin at wala tayong makukuhat na kahit isang bagay ng materyal, kahit mansyon o kotse, para dalhin mo sa pangalawang buhay, which is sa langit. Amen? Tandaan mo ang pisikal na katawan, na katotohanang hindi mo mapipigilan ay ang pagtanda. Hindi pabawas ang iyong edad. Pataas ang iyong edad. Tatandaan po natin, ang buhay ay may hangganan. Kahit makamtan mo ang lahat, sa paghahanap mo ng mga bagay na gusto mong makamtan, lagi mo ring tatandaan, inuutos ng Diyos, huwag ka lang mag-focus sa mga bagay na yan. Alalahanin mo, kaya ang Panginoon nagpahinga sa 7 araw, nagtrabaho sa 6 na araw, upang ang 7 araw na yon, bigyan mo ng pansin ang iyong spiritual life na siyang pinakabuhay ng tao. Is your spiritual life. Bakit? Sapagkat habang buhay na buhay ang iyong soul na nakatira sa iyong katawan, na hindi binibigyan ng pansin ng mga tao. Amen? Pakisabi sa iyong katabi, ito'y bigyan mo ng pansin. Hindi aksidente na naririnig ninyo ang kapahayagang ito. Alam niyo po kung bakit? Nagtatrabaho tayo para magkamit at magkaroon ng mga bagay na material. Naglilingkod tayo kay Kristo, hindi dahil sa mga bagay na material, kundi upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya kahit kami pagod, galing pa sa General Trias, pangatlong service na namin ito, okay lang sa amin, binabasag kami ng Panginoon, pinupuspos kami ng Kanyang Espiritu Santo. Why? Sapagkat nagtatrabaho ka, hindi lang sa mga bagay na material, kundi upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Nag-aaral, nagtatrabaho para sa future. How about your soul? Hello? How about your soul? Ang paglilingkod kay Kristo, ang pakinabang nito ay ang future ng iyong soul. Ang pag-attend sa church, ang pakinabang nito, number 1, ay ang future ng iyong soul. Hello? Huwag mong kakalimutang may nakatira sa iyong katawan na mabubuhay magpakailanman. Iiwanan mo ang katawan mong lupa. Ang katawang lupa hinahanap pisikal na pagkain, pisikal, material. Ang kaluluwang hinahanap mismo ang Diyos. Ang presensya ng Diyos ang hinahanap nito. Kaya pag hindi mo nabibigyan ng pansin para pakiin ang iyong soul, magugulat ka na ikaw ay nadadaig na ng pangangailangan ng iyong katawan hanggang sa maging busy ka na at wala ng time para sa iyong soul, na siyang dahilan bakit pinaalalahanan ng Panginoon ang mga tao, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Sinong magbibigay po ng buhay na walang hanggan? Ang Panginoong Hesukristo. Huwag mong i-underestimate ang blessing ng eternal life, kapatid. Kaya nga, eternal, walang hanggan. Ang binibigay ng mundo, panandalian lamang. Ang binibigay ni Kristo, walang hanggan. Pipiliin mo at maging matalino ka sa isang desisyon sa buhay sa mundong ito. Anong pipiliin mo? Ang ino-offer ng mundo na temporary lamang o ino-offer ng Panginoong Jesucristo eternal life, buhay na walang hanggan? Nagtatrabaho tayo sa mga temporary na mga bagay, ngunit hindi tayo nagtatrabaho sa pangwalang hanggan. Hindi aksidente na iyong naririnig ang mga bagay na ito. Sapagkat gusto kanyang paalalahanan. Alam naman niya bakit nagsisikap kang magtrabaho, nagsisikap kang magnegosyo, nagsisikap ka. Nag-iisip ka kung ano ininegosyo mo. Alam naman niya, bunga ng pangangailangan mo. Maintindihan yun ng Panginoon. May anak kang kinakailangang pakainin, kinakailangang pag-aralin, kinakailangang magtapos, makapasok sa magandang eskwelahan. May apo ka na kinakailangan mong bigyan, pakainin kapag merong hinihinging pera, gusto mong meron kang maibigay. Ano po? Ganyan yung mga lola eh.
Kaya nga hanggat maaari, gusto nila may pinagkikitaan pa rin sila kasi para pag humingi yung apo, maibigay sila sa mga apo kasi ganyan magmahal po ang mga lola. Alam din naman ng Panginoon, nagsisikap ka mag-aral para sa kinabukasan mo. Alam ng Panginoon, ikaw ay nagtatrabaho para sa asawa mo. Lagi mo siyang gustong pakainin ng masarap na pagkain. Napaka ano mo namang asawa, no? Para sa asawa mo yun, ano? Yung pagkatrabaho mo, para sa asawa mo, ano? Ayaw mo magutom yung asawa mo, grabe ka talaga magmahal. Ano? Sobra-sobra ka talaga. Iba ka talaga. Ano? Para sa asawa yung pagpapagal. So, at alam nyo ba, alam ng Lord ng lahat ng yan, at pinoprovide nga ng Panginoon, tinutulungan tayo. Pagkatapos niyang bigyan ang lahat, parang ganito lang yan. For example, bagaman di ko na may bibigay sa iyo, no? Alam kong kailangan ni Job ng cellphone. Bibigyan ko siya ng cellphone, for example, pero akin di pa rin yan. Halimbawa, pagkatapos papaalalahanan kita, huwag ka masyado magbabad sa cellphone ha, binigyan lang kita kasi nahabag ako sa iyo. Alam kong kailangan mo yan sa pagtatrabaho mo, alam kong kailangan mo yan para may communication ka sa asawa mo, sa mama mo, o sa sino pa mang mga tao sa work mo, binibigay ko sa iyo yan. Pero huwag ka masyado magbababad dyan ha, kasi baka masira buhay mo. Baka malulong ka sa mga computer games dyan, or sa, alam mo na, may mga dami dyan, may mga porn dyan, etc. Ano? Pero binigay ko pa rin sa iyo, pero may paalala. Na may paalala. Ang trabaho ganun din. Bigay ni Lord yan. Ang negosyo ay bigay ni Lord yan. Iba yata kinukuha ko Iba kinukuha. Pero may paalala. Pagkatapos kang bigyan ng trabaho, pero binigyan ka ng trabaho, binigyan kita ng anak, binigyan kita ng apo, binigyan kita ng negosyo. Bigay ko yan kasi mahal kita. Nahawa ko sa'yo, umiiyak ka, wala kang pera binigyan ka ng trabaho. Amen? Umiiyak ka, wala kang negosyo, binigyan ka ng negosyo. Umiiyak ka, wala kang partner, binigyan ka ng partner. Amen? Grabe na yung iyak mo. Walang partner binigay ni Lord. Naawa si Lord. At ganoon, tama po ba? Kapag kayo ay nagkaroon ng awa, nagre-release kayo, amen? Pag naawa ka, nakakaawa naman talaga. Bibigay mo talaga Si Lord maawain. Kaya nagpapagaling. Pag may sakit, pinapagaling niya. Naawa siya sa mga tao, libo-libo, 5 tinapay lang ang meron sila, 2 isda, pinarami niya, pinakain niya. Pero pagkatapos nun, may paalala. Tulad sa mga oras na ito, sa mga nagtatrabaho, nag-negosyo, at gusto sabihin ng Panginoon, bigay ni Lord ang lahat ng yan. Dito na ako magtatapos. Sabi ng mga Israelita, si Moises, pinakain kami. Yung pa rin yung kanilang bukang bibig. Pinakain kami ni Moises sa ilang. Ikaw, anong gagawin mo sa amin? Ano ipapakita mong himala sa amin? Sabi ng Panginoong Jesucristo, gusto kong sabihin sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain, kundi ang Amang nasa langit. Ang mindset ng mga Israelita, si Moises ang nagbigay ng food sa kanila. Kaya lagi nilang kino-quote si Moises, kino-quote ang Old Testament, kasi pinakain sila. Yun pa rin ang kanilang nasa isip. Pero ang Panginoong Jesucristo, sinabi niya, ops, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain, ang Diyos Ama. Anong ibig sabihin? Ops, hindi ang kaibigan mo ang nagbigay ng trabaho sa iyo. Hindi ang kamag-anak mo ang nagbigay ng trabaho sa iyo. Hindi ang mga tao na kung saan pinaburuan ka para magka-negosyo ang nagbigay ng negosyo sa iyo. Ang Panginoong Diyos Ama ang nagbigay ng lahat ng nasa iyo ngayon. Hallelujah! Walang pamalakpak. Amen. Amen. Ang Diyos ang nagbigay ng lahat. Kaya sino ang pwede nating itaas? Sinong pasasalamatan? Ang Diyos. Amen? At salamat sa mga oras na ito dahil hindi lang kayo nagbibigay ng pansin sa inyong mga career trabaho. Marami tayong mga professionals dito. Alam niyo po ba yun? Nandito silang lahat, kalamihan. Amen? Pero naririnig niyo itong mga message na ito. Kasi gusto niyang i-balance ang pamumuhay ninyo sa mundo. Masarap yung nagtatrabaho ka na, nag-negosyo ka na, kumikita ka pa, may eternal life ka pa. Hello? Di ang sarap ng buhay mo sa mundo. Kaysa sa, nakuha mo nga ang lahat ng mga bagay na pangarap mo, wala ka namang eternal life. Pagdating ng panahon, iiwanan mo din naman yung katawan mo. Hindi mo matatanggihan yun. Totoo yun. Realidad yun. Kaya, tayo pong lahat ay pumikit. Panginoon, salamat Panginoon. Jesus, Jesus.
Thank you, Jesus. Sa lahat po na narito, gusto ipaabot ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang Diyos ang nagpamultiply ng kakaunting nasa iyo noon. Lagi mo itong tatandaan, I am the Lord your God who gives you the ability to get wealth, to get a house, to get material things, to get a business. Ano pa mang nasa iyo ngayon, itong lahat ng ito ay galing sa Diyos. Bigay ng Diyos sa iyo. Ipinagkaloob ng Panginoon. Naalala mo noon ang kakaunting baryang merong ka? Nakatulad ng 5 tinapay, 2 isda, kakaunting tsinelas na merong ka, sapatos na merong ka, kakaunting damit na merong ka, kakaunting bagay na material na merong ka sa loob ng tahanan, kakaunting nasa iyo. Pero minumultiply ni Lord, pinaparami ng Panginoon. Why? At wag mong sabihin ito'y dahil sa iyong lakas at talino at galing. May pinanggalingan ng lahat ng mga pagpapalang tinatanggap mo at natatamo mo ngayon at tinatamasa mo ngayon. Ang trabaho ay galing din sa Panginoon. Nung panahong ikay nanalangin, ipinagkaloob ng Lord. Maaaring hindi mo rin pinag-pray, pero may nag-pray sa iyong magulang mo na umiiyak sa iyo. Pagpalain ka lang ng Panginoon. O meron kang anak na kung saan kumikilala kay Kristo, na pagpalain ka ng Panginoon. Marami sa ating nandito, sa kabutihan ng Panginoon, sa awa niya, meron siyang ginawa sa iyo. Tinulungan ka niya, kinahabangan ka niya, kinaawaan ka niya. Ba't ka matatakot magbigay ng buhay kay Kristo kung ang Panginoon ay nagpapagaling? Ba't ka matatakot magbigay ng buhay kay Kristo kung ang Panginoon nagpo-provide? Bakit ka matatakot maglingkod kay Kristo kung ang pinoprovide niya hindi lang healing, hindi lang patungkol sa pagkain na kakainin natin, kundi pinakahigit sa lahat na ibibigay niya sa iyo ay ang buhay na walang hanggan, ay ang eternal life na ipinapangako niya sa lahat ng mga tao sa mundong ito. Nang sino mang sumampalataya at pagsisi sa kanyang kasalanan ay kanyang pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at walang papantay sa mga pagpapala sa buhay na walang hanggan na gustong ibigay ng Diyos sa lahat ng mga tao. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, narito ang iyong mga anak. Kung may mga sakit at karamdaman kami, we declare healing upon our bodies right now in the name of Jesus Christ. Strengthen our bodies in Jesus' name. Sa mga nadi-discourage katulad ni Elias, strengthen them, my Father God, right now in Jesus' mighty name. At sa lahat, Panginoon, na parang kulang, parang meron kaming kakaunti lang na meron kami na katulad ng 5 tinapay, 2 isda. We declare multiplication. Multiply their blessing. Lord, kakaunting meron sa kanila. Kakaunti, Panginoon, ang meron silang pambayad ng utang, pambayad sa mga pangangailangan nila, O Diyos, sa mga naniningil. Ang kakaunting nasa kanila, we declare, Lord, multiplication. Multiply their blessing, my Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Jesus. Ang kakaunting nasa kanila ay yung pararamihin. Ay yung pararamihin. Ay yung pararamihin. Ay yung pararamihin upang matulungan ang kanilang pamilya, matulungan ang kanilang sambahayan, matulungan ang mga dapat matulungan. Multiply your blessings in the name of Jesus Christ. And the third, Lord, our spiritual needs. Hallelujah! Hallelujah! Is eternal life. Security ng aming soul. Kaligtasan ng aming soul. Security nito, Panginoon. In the name of Jesus Christ. Praise your name, my Father. Imaginein mo kung anong meron sa iyong kaunti. Anong kakaunting meron ka? Then offer it to the Lord in your mind, to Jesus, Lord. Ito lang meron ako, Lord.
Kahabagan mo ko, Lord, kaawaan mo ko kung paano mo minultiply. Maaari ang ilan sa inyo rito may mga inihahandang mga event. Alam nyo, kakaunti lang ang perang nasa inyo. Alam nyo, kakaunti lamang ang pera sa bangko ninyo. But pray to the Lord and call that revelation, Lord, multiply. Lord, multiply. Lord, multiply. Lord, multiply. Declare it to the Lord, the spirit of multiplication be upon us right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, we declare multiplication. Multiply, Lord. Multiply. 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 In Jesus' name. Gumagawa ang Diyos ng himala. Kaya niyang paramihin ang kakaunting nasa iyo. In Jesus' mighty name. In Jesus, offer it to the Lord. Offer it to the Lord. Nung inoffer ng bata, pinarami ng Panginoon. At maraming nakinabang sa mga pagpapalang iyon na nagsimula sa kakaunti. Ang lahat ng kaunting nasa iyo ngayon, we declare na ito'y magiging biyaya sa marami. Sa pangalan na Jesucristo, maliit na sahod ay kanyang pataasin. In the name of Jesus, maliit na yung income na kanyang palakihin. In Jesus' name, pabor na kakaunting nasa iyo, kanyang paramihin. In Jesus' mighty name. At higit sa lahat ay ang kaligtasan ng iyong pamilya sa pangalan ni Jesus. Praise your name, my Father. Hallelujah. We belong to the glory, Father, in Jesus' name. Praise your name. Lord, salamat sa natapos po namin gawain. Salamat sa panahon, bagaman ito'y maulan. Pero Lord God, hindi siya naging dahilan upang hindi kami makalapit sa iyo. Sapagkat sa paglapit namin sa iyo, lagi kang may solusyon na laging may ibinibigay sa amin. In Jesus' name. Salamat, Ama. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tawagin po natin ang MC. Hallelujah. Dadako naman po tayo sa ating announcement. About naman po sa ating announcement, yung ating mga gawain is same pa rin naman po na every Tuesday, every Wednesday, may alam niyo naman po yung mga schedule sa mga nais po na umattend ng gawain every Wednesday for adult. Pwede po makipag-ugnayan kay Pastora Sara. Tapos evangelism naman every Thursday. Ang mga napakasayang na-experience ko one time yung evangelism. Kala ko hindi ko kaya kasi hindi pa rin naman ako ganun ka-vocal magsalita about Jesus. Pero salamat sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng isang taong pagsisharean at I pray na yun ang maging simula ng pagbabahagi ko ng buhay ni Jesus, ginagawa niyang kabutihan sa akin. Kaya yung mga nagnanais din na ma-experience yung power of evangelism, ng invitation, kung gusto niyo sumama, pwede makipag-ugnayan kay Pastora Sara sa mga gustong sumama. Tapos every Sunday, ganun pa rin ang ating schedule. Every 6 p.m. ang ating adult worship service. Isang brief na patotoo lang ng pagpaparami ni Jesus sa kaunting meron kami. Dati, cake lang ginagawa ko. Naghihintay kung sino yung o-order. Although may mga client naman na talaga na every occasion nila talagang kahit malayo na ako, kahit nasa Baclaran sila, nasa Cavite ako, talagang sa akin umu-order. Pero dumating yung time na yung pagpapala ni Lord kapag gusto kanyang i-bless, hindi mo mapipigilan. Katulad ngayon na meron na kaming, may binigay siyang business sa amin na dati hindi ako gumagawa ng tinapay kasi hate ko yan eh. Napakahirap gumawa ng tinapay, lalo na pag kamay mo lang ginagamit mo. Pero ngayon napakabuti ni Lord kasi pinoprovide niya yung mga equipment na kailangan namin for our business. Katulad nga ng sabi ko kay Pastor dati, hinahanap ko yung yung mga client. Ngayon parang ako na yung susuko sa dami ng order. kaya nung umalis si Renny, alam na mo, problema talaga ako. Nagpapasalamat ako kay Sheila kasi nung time na pagkailangan ko ng tulong, nandyan siya. At nitong umalis si Renny last 21st, nagpapasalamat naman ako sa buhay ni mama ko na siya naman yung kasama ko ngayon. Kaya
Patuloy ako nagpapasalamat kay Lord na nagpo-provide siya ng mga pangangailangan sa tao, sa mga equipment na kailangan namin. Kaya wag tayong magsasawang ipag-pray yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Kasi hindi bingi si Lord, hindi siya bulag. Kung ano yung mga pangangailangan natin, ibibigay niya yan in due time, in His perfect time. Kaya naman, ipatuloy nating ipagkaloob yung buhay natin kay Lord. May mga times din na na sinusubok din ako ni Lord kung hanggang saan. May times na Sunday may order, hindi ako makaka-attend ng siguro mga 3 or 4 times na akong hindi naka-attend ng worship service. Pero tinuturuan pa rin ako ni Lord na magkaroon ng time management kasi minsan matigas ang ulo ko, pinapagalitan ako ni Renny pag kailangan ko ng kumilos para gumawa, parang syempre dahil pagod ka na other day, parang gusto mo pa rin magpahinga, pero siya yung laging nagpupush na kailangan ng gumawa kasi may service tayo sa Sunday, kailangan matapos tayo ng ganitong oras, kailangan magkaroon din tayo ng time management for our work, sa business natin, sa pag-aaral ng mga youth, kasi kailangan bigyan din natin ng time talaga si Lord. Kasi kapag wala tayong time para sa Kanya, parang ako personally, nakakalungkot pag di ako nakaka-attend ng worship service talaga. Parang may kulang. The whole week parang may kulang. Kahit sabihin mong, sinasabi ni RJ, manood ka na lang muna sa video. Parang iba pa rin kasi yung present ka mismo sa lugar ng worship service. Kaya patuloy ko na itinataas si Lord sa buhay ko at sa buhay ng aming pamilya. In Jesus' mighty name. Salamat po. At nandyan po ang ating mga envelope para sa ating tithes and offering. Napaka-powerful ng pagbibigay ng ating tithes and offering, especially yung first seed. Natutunan ko yan kay Pastor. Siguro kaya rin nagsunod-sunod yung biyaya at pagpapala ni Lord kasi naging buhay na talaga namin ni Renny yung pagbibigay. Kung ano yung kinukonvict sa amin ni Lord. Hindi siya nagyayabang, pero pag may nandun yung conviction ni Lord na bigay mo to, kahit medyo, Lord, parang malaki yata ito. Pero nandun pa rin yung pagmahal mo si Lord, kung ano yung gusto niya, kung ano yung hinihingi niya sa'yo, ibibigay mo kasi mahal mo siya. Katulad ng ating pagbibigay ng tithes and offering, if we love the Lord, kailangan nating ibigay what is due for Him. Kaya naman patuloy nating itaas yung ating mga tithes and offering sa araw na ito. Even meron tayong box din for evangelism sa mga gustong tumulong para mas lalong lumawak pa yung gawain natin for evangelism. Meron din po tayong box para dyan. Ipikit po natin ang ating mga mata. At ipanalangin po natin ang ating mga tithes and offering sa hapong ito. Gayon din ang ating closing prayer, isasabay na rin po natin. Lord, we praise you. We worship your holy name, Panginoon. Lord, salamat, O God, for providing us all our needs sa araw-araw, Panginoon. Lord, lahat ng meron kami, lahat ng bagay na meron kami at kung ano man kami ngayon, kung ano man yung status namin sa buhay, O God, Lord, lahat ng ito'y galing sa iyo. We acknowledge you as our great provider, Panginoon. Hindi sa aming lakas, hindi sa aming talino, hindi sa aming mga abilities kung bakit meron kami ng mga bagay na ito, Panginoon. Lord, lahat ng ito'y galing sa iyo. Ito'y biyaya mo at pagpapala. Ito'y habag, grasya mo para sa amin, Panginoon. Kaya naman, O God, patuloy kaming nagpapasalamat, Panginoon. Patuloy ka naming ina-acknowledge, O God, as our great provider, Panginoon. Lord, wala kami kung wala ka, Panginoon. Kaya naman, O God, patuloy ka pong maghari sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy, O God, na lumago kami as a Christian, O God. Mas patuloy, Panginoon, na lumago ang aming relationship sa iyo, Panginoon. Deeper and deeper pa, Panginoon. Na hindi kami, Panginoon, kaya, Panginoon, na patumbahin ng anumang problema o ng anumang pagsubok, Panginoon. Kundi mas maging dahilan pa yan, O God. Para patuloy kaming tumakbo sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy ka naming itataas sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy, O God, na ikay aming pupurihin, meron o wala, sa kahirapan o kasaganaan, Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas, O God. Maraming salamat, O God. Continue to cover us with your precious blood, O God. Continue to cover us with your mighty hands, O God. Sa anumang kapahamakan, sa anumang aksidente, sa anumang sakit o karamdaman, o sa anumang uri ng gawa ng kaaway, Panginoon. Lord, patuloy, O God, na itinataas namin ang buhay ng bawat isa, O God. Lalabas kami dito, Panginoon, na bitbit, Panginoon, ang iyong comfort, ang iyong love, at ang peace na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Lord,
Lord, patuloy mo po kaming yakapin, patuloy kaming pagtagumpayin sa bawat hamon ng buhay, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa mga salita mo na ibinaba sa araw na ito, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ang aming buhay, Panginoon, ikaw ang may hawak, ikaw ang may control, Panginoon. Kaya naman, O God, we surrender it all to you, Panginoon. Ang aming buhay ay sinosurrender namin sa iyo, Panginoon. We acknowledge you as our Savior, O God. We acknowledge you as our Redeemer, Panginoon. You are our Waymaker, our miracle worker, Panginoon. The God who is more than able, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, lalabas kami, Panginoon, ng lugar na ito na bitbit namin ang iyong pag-ibig, Panginoon. Bitbit namin ang iyong katapatan. Bitbit namin ang iyong kabutihan, Panginoon, at kadakilaan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, no one can separate us from you, Panginoon. Hindi ang paghihirap o hindi ang mga problema, Panginoon. Patuloy ka namin yayakapin, Panginoon. Patuloy kang mamuhay, Panginoon. Mabuhay sa aming mga puso, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. At pagtagumpayin kami, Panginoon. Because we are more than a conqueror, Panginoon. Dahil meron kaming Diyos na pinagtagumpayan na ang mundong ito, Panginoon. Kaya we declare also that we are victorious in Jesus' mighty name, O God. Patuloy namin ibinabalik sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pagsambat, pasasalamat. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Maraming salamat po. Hatiin po natin ang ating mga katabi. Amen, amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Unay. Praise God, praise God. Hello, Mia. We worship